Mga idol, atin pong pag-uusapan na payag si Crawford na magstay sa 147 kung lalabanan siya ni Tank Davis, at Bob Arum nagbigay pahayag sa Tank Davis kontra Naoya Inoue fight, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol. Tara, pag-uusapan na natin. Binago ni number 1 pound for pound Terence Crawford ang kanyang desisyon na magstay na lang sa 147 kung balak ni Gervonta Tank Davis na umakyat para labanan siya. Sa halip na umakyat sa 154 si Crawford para hamanin si Jermell Charlo o kaya si Canelo Alvarez sa catchweight na 158, ay payag daw siya na ipagpaliban ang pag-akyat at magstay muna sa 147 para lang kay Tank Davis. Ang nakatutuwa ay hindi nag-alok si Crawford ng catchweight sa pagitan ng 135 to 147. Iniisip ni Crawford na siya ang A-side at siya dapat ang masusunod kung sino man ang nagnanais na tumalo sa kanya, tulad ng isang big boss. Ito ang parehong bagay na ginawa ni Crawford kay Canelo Alvarez, na nagsasabi na lalabanan niya ang Mexican superstar sa isang 158-pound catchweight, na 10 pounds ang ibabawas ni Canelo para matuloy ang laban. Ayon pa kay Crawford na walang kinatatakutan si Tank Davis, at kung gusto daw niya na subukan ang isang Terence Crawford, ay mananatili daw siya sa 147 para sa kanya. Iyan ay isang malaking laban sa pera, pero walang sino man ang magbibigay sa kanya ng credit dahil si Tank daw ay 5'5 and he's a little guy, sabi ni Terence Crawford sa Breakfast Club. At sa pangalawang istorya ay ang pahayag ng top-ranked promoter na si Bob Arum. Sa isang panayam ni Bob Arum sa Fight Hub TV na iniisip niya na isang katangahan na ideya na pinalutang kamakailan ni Floyd Mayweather Jr., na si Naoya Inoue ay aakyat ng timbang para labanan ang mas malaki na si Gervonta Tank Davis sa isang catchweight. At sinabi ni Arum na si Tank Davis is the best 140-pounder sa puntong ito ng kanyang karera at masyadong malaki para kay Inoue, na kamakailan lamang ay umakyat sa 122 para patalsikan ang WBC at WBO Super Bantamweight champion na si Stephen Fulton. At dagdag pa ni Arum na kung muling angat si Inoue ng timbang, ito ay aabot sa 126 para hamunin si WBO featherweight champion Robeisy Ramirez, na posibleng pinakamagaling na kampyon sa naturang dibisyon. Si Floyd ang nagsimula sa ideya na dapat maglaban sina Naoya at Gervonta sa catchweight, at nagrereklamo kung bakit hindi mataas ang ranggo ni Tank Davis sa mga listahan ng pound for pound, na malinaw naman kung bakit. Kung sakali na matuloy ang laban at manalo si Tank, isa itong halimbawa ng pakikipaglaban niya sa isang mas maliit na boksingero na pinalaki sa timbang para matiyak na hindi siya matatalo. Sa halip na si Mayweather at PBC ay tumutok lamang sa mga laban sa pera para sa madaling barya para kay Tank Davis, dapat nilang pagsikapan ang pagbuo ng kanyang legacy sa pamamagitan ng pagtutugma sa kanya laban sa mga fighter na maaaring makakuha sa kanya ng ranggo sa pound for pound list. Dagdag pa ni Bob Arum na nagsimula si Inoue sa 108 at ngayon ay gumawa siya ng paraan hanggang 122, at siya ay isang napakalaking bituin sa Japan. Sabi ni Bob Arum sa Fight Hub TV, at halos walang nakakaalam sa Japan kung sino si Tank Davis, at bakit si Inoue na kulang sa laki na kasalukuyang nasa 122, ay paglabanan mo kay Gervonta, na bigating junior welterweight sa 140 pounds. Ito ay ganap na walang kahulugan. Kaya huwag tayong maniwala sa sinabi ng iba, gaya lang yan sa ipinakita ni Terence Crawford kung gaano siya kagaling naman lalaban noong isang linggo, pero hindi mo nais na isama siya o ipalaban kay Tyson Fury. Hanggang dito na lang mga idol.